Hello mga gaining, for today's video, nandyan pa rin ang ating background, ang ating mga damit na hindi pa natin natupi. Nakaupo na tayo, nakakapi na. Ayan, pinawisan tayo sa kakakapi natin. Ayan, nabusog na rin tayo, kumain tayo ng 3 tinapay. 3 lang naman, hindi naman 4, hindi rin 5. 3 lang, ano ba kayo? Wala pa akong balak alisin tong bilbil ko sa katawan ko. Kasi pag inalis ko tong bilbil sa katawan ko, I'm sure maraming magwetwew dyaw sa paligid. Maraming maglalaway. Charot. So, itong bilbil ko, itong mantika sa katawan ko, minamahal ko to. Kaya kumakain ako talaga ng 3 tinapay sa umaga. Minsan kanin pa yan. So, for today's video, mga kairing, pag-uusapan natin yung pangyayari about dun kay Michelle Fox. Yung nangyari sa kanya, last days lang na na-scam siya ng isang guest na pumunta doon sa The Island Nature Spring. Tapos, nagpapanggap na kuno may sakit. Tapos, ayun, nauto si Michelle Fox. Sila lahat, na-hypnotize sila. Baga lahat ng gusto nung tao, nung guest na yon is na ibibigay nila doon sa punto na siya ang nagbigay ng pamasahe pabalik kuno ng Maynila. Ang mahal ng ticket, binilhan niya. Tapos, pinahiram pa ng kalaki-laking halaga. Tapos, nagpaano pa kuno ng sasakyan, naibibigay daw kay Michelle Fox, tapos may darating daw na pera sa bank account niya. Tapos ang daming kachuchuhan na kwento yung guest sa kanya, so na-hypnotize na sila. So hindi ko alam guys kung mga kairing, kung totoo ba yung hypnotize, pero based sa mga nakikita ko about dito sa mga videos, YouTube, Facebook, sa mga social media, pag napapansin ko, parang totoo talaga siya, although di ko pa naranasan. Hopefully di ko maranasan, no? Kasi pag naranasan ko yon tapos nagising ako sa katotohanan, tapos nandyan pa yung taong nag-hypnotize sa akin, ay baka masapak ko lang. Di ba? So, ayun nga mga kairing, na biktima si Michelle Fox sa isang scam na kwento, tapos nakapagbitaw siya ng malaking halaga, nakapaglabas siya ng malaking halaga. Although marami naman siyang pera kasi masipag naman siya, marami siyang ari-arian, tapos businesswoman siya. Yun nga lang, nakapanghinayang kasi sana dapat napunta yon sa, dapat na mapuntahan yung may halaga naman, yung may kapupuntahan ba na, yung talagang importante. Ayun. Tapos, hindi lang pala siya yung biktima ng tao na yun, madami pala sila, no? Kaya, kayong mga business owners dyan, especially may mga laman kayong GCash, mga nag-online banking kayo, mag-ingat kayong mabuti kasi maraming mga maraming mga kalukuhan ngayon sa social media. No, kahit social media o personal man yan, ang daming kalukuhan. Kaya nga ako pag may nag-aano ng link, Facebook man yan or sa ano man yan, hindi ko kiniklik. Pag may nagpapasa sa akin ng link, automatic dinidelete ko na or minsan binablock ko yung taong nagpapasa ng link. Kasi nga, minsan nakaka-hack sila ng account mo. Tapos minsan pag nauuto ka, mamibigay mo yung mga important na details sa buhay mo, tapos gagamitin nila yon para makuha nila yung gusto nilang makuha sa'yo. Kaya sana kayo mag-iingat kayo dyan, no? Lalo na yung may mga pera dyan. Kayo ang punteriya ng mga taong ito. Hindi kami, kasi wala kami pera. Tapos, mga kairing napansin ko rin sa Facebook, ang daming mag-a-add sa'yo na kay Sukono Foreigner, tapos ganito, ganyan. Tapos usually yung mga kwento na Keso army sila, foreigners sila from US, etc. Nandun sila sa ibang bansa, na deployed kasi gera, tapos etc. Ang daming kwento. So maraming ganyan mga kairing. Tapos nag-iingat ako kasi nga hindi naman tayo bata. Nag-iingat ako pag tuwing may nag-a-add sa akin na ganyan, tapos nag-chat ng something like that, chine-check ko yung profile. Tapos tignan ko yung mga comments. Pag yung comments doon sa post niya, isa, dalawa lang. Tapos yung like, isa, dalawa lang. Yung friendless lang, yung hindi umabot ng 1,000 or 2,000, ayan, fake yun. Diba? Tapos, yung post nila, katagal-tagal na, hindi wala pang bagong post, something like that, no? Tapos, pagtatawagan mo, di ka sasagutin, busy daw, dito ganyan. So, nag-iingat talaga ako, kaya hindi ako basta-basta tumatanggap ng friend request, no? O nagre-reply ng mga chat, or nag-o-open ng mga links na galing dito sa social media kasi maaari kasi yun na ma-hack yung account mo or di kaya mauto ka, mabigay mo yung mga personal details mo, di ba? Kaya nga payo ko rin sa mga OFW na go-online banking, ayan, mas maganda siguro na wag na kayong gumamit ng online banking kasi minsan din nahahack din yan.
'Di ba? Kasi meron akong kaibigan, hindi man basta kaibigan, kakilala, na kasamahan namin dati sa YouTube nung nakuhanan siya ng malaking halaga. Di ko alam kung nabalik yon kasi lagi naming pinagpipray yun noon na hopefully mabalik kasi pinaghirapan niya ng ilang taon tapos kalaki-laki, umabot ata ng milyon. Tapos, yun, nawala. Hopefully na nabalik, no? Kasi nga, ang hirap kasi pag nag-check ka sa online, maraming mga hackers ang nakaabang dyan, no? Maaring mahahack yung pinaghirapan mo. Ang pinag-iba naman dun kay Michelle Fox, mga kairing, kasi nga, pinuntahan talaga siya sa The Island Nature Spring, no? Kinaibigan, nagdadrama, ang daming kwento. So, ito naman si Michelle Fox at saka yung partner niya, yung mga kasamahan niya doon, ang babait. So, talagang nabighani sila sa kwento ng tao. Oh, di ba? Nadala sila sa kwento ng tao, kaya napagbitaw sila ng malaking halaga, hinatid pa nila sa airport, pinila ng ticket, inaalala, baka mapano ka, etc. Imaginein, true na yung feeling sa'yo ng tao na as a true friend na, kahit di ka gaanong kakilala, yung feeling niya sa'yo is parang kapamilya na, inaalala ka kahit ngayon lang kayo nagkita, tapos sinayang mo, di ba? Sayang. Kasi yung pera na yun, makikita mo pa yun kung magtrabaho ka, pero yung totoong feeling ng tao na minahal ka as a friend, as a family, wala yun, mahirap hanapin yun, di ba? Kasi nga kahit nga minsan sarili nating pamilya hindi pa tayo minamahal, di ba? Yung mahalin tayo ng ibang tao, it's a gift na yun. Di ba? Sana, kaso inabuso nung taong ng loko sa kanila, o di ba? Di huli ka balbon, huli ka tuloy ngayon, di ba? So nakapagtataka rin, yung mga ganito, malakas naman sila. Pwede naman silang magtrabaho. Pwede naman silang maghanap buhay para kumita ng sarili ng pera, 'di ba? May iba nga diyan, mga lumpo-lumpo na, kulang sa kamay, kulang sa paa, hirap maglakad, hirap magsalita, hirap makakita, pero gumawa ng paraan para mabuhay. Pero itong mga taong to, walang ibang magawa kundi mangloko lang, no? Sana all. Easy money. Sana all talaga. Hopefully, mga kairing tayo, mag-iingat tayo kasi yung mga tao ngayon, wala nang pinipili, no? Yari siya ngayon. Sikat si Michelle Fox, na bulgar tuloy siya. 'Di ba? Ang dami nakakilala, natuntun tuloy kung nasaan siya, o 'di ba? What is money kung makakulong ka, baliwala din 'yun, 'di ba? Kaya mga kairing, mag-iingat tayo. Kahit wag tayong basta-basta magtitiwala sa mga tao sa paligid natin, 'di ba? Wag tayong basta magtitiwala sa mga taong nagpapakilala na ganito sila, ganito ganyan, 'di ba? Mas maganda pa rin na nagsisiyasat tayo. Lalim, nagsisiyasat. 'Di ba? Mas maganda pa rin kung alamin natin kung paano, kung ano, kung saan, kung kailan, ganyan. Char. So, mas maganda pa rin mag-iingat tayo. Huwag nating hayaan na mapunta sa wala ang ating pinaghirapan. Huwag nating hayaan na nasakyan ng masasamang elemento. Yung mga kwento natin para madala tayo sa mga kwento din nila at makuha nila yung gusto nila sa atin, no? So, more careful tayo, mga kairing. Hindi tayo basta-basta magtitiwala, hindi tayo basta-basta magbibigay ng personal details sa mga tao sa paligid natin, especially dito sa social media, no? Mag-iingat tayo kasi nga nasa huli ang pagsisisi, ano? So, yun nga, sabi na hypnotize sila. So, hopefully nga, hindi mangyayari sa atin yun. Kasi nga, sa bagay, wala naman tayong pera, kaya walang mangyayaring ganun. 'Di ba? So, hopefully mga kairing, maging maayos ang lahat yung kalagayan nung tao na naloko niya. Kasi hindi ganun kadali. Kung si Michelle Fox nga, nanginginig siya parang nininervyos siya na hindi niya lubos maisip na ganun kadali lang na ibigay niya yung pera, 'di ba? Kasi pinaghirapan mo yun ng ilang buwan, ilang araw, ilang linggo, 'di ba? Tapos instead na matulong mo sa mga taong nangangailangan, nabigay mo doon kasi naaawa ka. Tapos yun pala, wala palang awa yung nabigyan mo, 'di ba? Kakaloko. Kaya minsan masasabi natin life is so unfair. So, that's it for today's video, mga kairing. Hopefully, mag-ingat tayo lagi, magiging aware, mapagmatsyag tayo sa paligid natin para hindi tayo mabiktima ng masasamang loob.